Disclaimer paalala, ang kwentong ito ay batay sa mga kwentong bayan tungkol sa aswang. May mga eksena na nakakatakot at maaaring hindi angkop sa mga bata. Ang kwento ay katang-isip at hindi dapat tularan sa totoong buhay. Manood ng may pag-iingat. Sa isang liblib na baryo sa gilid ng kagubatan, tahimik ang buhay. Ang mga tao ay masipag sa kanilang pang-araw-araw na gawain, nagtatanim sa bukid, nag-aalaga ng hayop, at nagtutulungan sa bawat gawain. Sa gitna ng baryo, nakatira si Lolong, isang lalaki na kilala sa kanyang tapang at kabutihang loob. Bagaman simpleng tao lamang, may siyang likas na lakas at talino na nagbibigay sa kanya ng kakaibang karisma sa baryo. Sa baryong ito, maraming kwento ang umiikot tungkol sa mga aswang. Matagal na itong lumilipat mula sa matatanda patungo sa kabataan, kahit na karamihan sa mga tao ay hindi naniniwala. Ngunit may mga kakaibang pangyayari na dumarating tuwing gabi. Nawawala ang ilang alagang hayop, may naririnig na kakaibang tunog sa kabubatan, at may mga anino na mabilis dumaan sa gilid ng baryo. Isang gabi, habang nagbabalik si Lolong mula sa paglalakad sa bukid, napansin niya ang kakaibang katahimikan. Ang karaniwang huni ng kuliglig at huni ng hayop ay tila nawala. Ang hangin ay malamig at tila may mabigat na presensya sa paligid. Ang kanyang kutob ay nagsasabing may nangyayaring hindi pangkaraniwan sa baryo. Habang naglalakad pa uwi, napagmasdan niya ang mga baka sa lupa, tila may mabigat na bagay ang naglakad dito kagabi. Nagtaka siya kung aling hayop ang maaaring nag-iwan ng ganitong bakas, ngunit ang kanyang kutob ay nagsasabi na ito ay hindi ordinaryong hayop. Ang baryo, bagamat tahimik sa araw, ay may mga lihim na nagkukubli sa dilim ng gabi. Sa gabing iyon, ang lahat ng pangyayari ay nagbigay babala kay Lolong, may darating na panganib na hihilingin ang kanyang tapang at talino. Ito ang simula ng kakaibang paglalakbay at pakikipagsapalaran na magbabago hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin sa buong baryo. Ang tahimik na baryo ay may lihim na kailangang tuklasin, at si Lolong ang magiging susi upang malutas ito. Matapos ang mga kakaibang pangyayari sa baryo, isang gabi, nagsimulang mag-ingay ang kagubatan sa gilid ng baryo. May kakaibang tunog na parang kaluskos ng malalaking paa sa ilalim ng punong kahoy. Ang ilan sa mga kababayan ay nakarinig ng mga ungol at pag-iyak ng hayop, ngunit pagtingin nila sa labas, wala silang nakitang kahit ano. Ang takot ay unti-unting kumalat sa bawat bahay, at ang bawat isa ay nagkwento tungkol sa mga nakaraan nilang narinig na kwento ng aswang. Si Lolong, bagaman natatakot, ay hindi basta-basta nagpapanik. May kutob siya na hindi ordinaryo ang pangyayaring ito. Nang malaman niya ang tungkol sa pagkawala ng ilang alagang hayop, nagdesisyon siyang magbantay sa gabi. Bitbit ang kanyang flashlight at paminsang tinatapik ang lumang tabak na pamana ng kanyang ama, naglakad siya patungo sa gilid ng kagubatan. Habang nagmamasid, napansin niya ang kakaibang mga anino na gumagalaw sa malayo. Ang mga ito ay mabilis at maingat, tila may talino at layunin sa bawat kilos. Hindi nagtagal, nakarinig siya ng tinig na malabong marinig sa simoy ng hangin, tila boses ng tao, ngunit may halong halakhak na nakakatakot. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok at ramdam niya ang lamig sa kanyang balat. Ngunit sa halip na umatras, pinili niyang sundan ang mga bakas. Sa bawat hakbang, nadarama niya ang bigat ng kapaligiran, parang may nakatingin sa kanya mula sa dilim. Ang baryo, sa panlabas, ay tahimik at payapa, ngunit ang gabi ay nagdala ng kakaibang pangamba. Ang mga matatanda ay nagbabala kay Lolong, huwag kang magpakasangkot sa ganyang bagay, anak. Ang aswang ay mapanlinlang at mapanganib. Ngunit ang tapang ni Lolong ay nag-udyok sa kanya na hindi basta sumuko. May personal na paniniwala siya na kung hindi niya haharapin ang panganib, walang makapipigil sa aswang na gawin ang masasamang plano nito sa baryo. Sa gabing iyon, ang unang palatandaan ay malinaw na may kakaibang nilalang sa baryo na kailangang bantayan. Ang bawat tunog, bawat anino, at bawat paggalaw sa dilim ay nagbigay ng babala na ang kapanatagan ng baryo ay unti-unting nauubos. Ito rin ang naging simula ng pakikipagsapalaran ni Lolong upang matuklasan ang misteryo at maprotektahan ang kanyang komunidad. Sa sumunod na umaga, nagising ang baryo sa isang nakakabagabag na balita, nawawala ang alagang baka ni Mang Rico. Hindi ito basta pagkawala, ang baka ay iniwan sa gilid ng sapa, duguan at tila tinangka ng isang malakas at mabilis na nilalang. Ang balita ay kumalat ng mabilis at ang bawat tao sa baryo ay natakot, lalo na ang mga may alagang hayop. Si Lolong ay agad na nagpunta sa lugar ng insidente upang imbestigahan. Habang sinusuri niya ang paligid, napansin niya ang kakaibang mga baka sa lupa.
Hindi ito katulad ng karaniwang yapak ng hayop, malalaki, may dalang mga gasgas, at tila mabilis lumakad. May kakaibang amoy sa paligid, halo ng lupa, dugo, at isang hindi maipaliwanag na bagay na nagpaparamdam na may kakaibang presensya. Ang baryo ay nagtipon-tipon sa gitna ng kalsada, nag-uusap at nagkukumustahan sa isa't isa. Ang mga matatanda ay nagbabala na huwag basta lumabas sa gabi, at ang ilan ay nagsimulang maglagay ng mga anting-anting sa kanilang mga tahanan. Ngunit si Lolong ay hindi natatakot, sa halip, mas tumindi ang kanyang determinasyon. Alam niyang kung hindi niya aksyonan ang pangyayari, maaaring mas marami pang alagang hayop o kahit tao ang mawala. Habang nag-ikot sa paligid, narinig niya ang malabong tinig mula sa kagubatan, parang halakhak na mabilis na lumalayo sa kanya. Napagtanto niya na ang nilalang ay matalino at maingat. Dito niya naisip na kailangan niyang obserbahan muna bago humabol. Ang mga baka sa lupa ay nagbigay ng clue kung saan nagtatago ang aswang, ngunit delikado ang bawat hakbang. Ang pangyayari ay hindi lamang simpleng pagkawala ng hayop. Ito ay unang malinaw na senyales na may panganib sa baryo. Ang mga tao ay nagsimulang matakot sa gabi, at ang mga bata ay iniinat sa bahay. Si Lolong ay nagpasya na hindi lamang siya manonood, kailangan niyang maging tagapangalaga ng baryo at harapin ang nilalang. Sa gabing iyon, bago matulog, pinag-isipan ni Lolong ang bawat hakbang, paano niya mahuhuli ang aswang, paano niya mapoprotektahan ang baryo, at paano niya malalaman ang lihim ng nilalang. Ang pagkawala ng alagang hayop ay nagbukas ng pintuan sa mas malalim na misteryo at panganib, at simula nito, ang kwento ng kanyang pakikipaglaban ay tuluyan ng magsisimula. Hindi nagtagal, dumating ang gabi na haharapin ni Lolong ang kanyang unang labanan laban sa aswang. Matapos ang pagkawala ng mga hayop, alam niyang hindi na pwedeng hintayin pa ang mga pangyayari. Bitbit ang kanyang lumang tabak at may dalang ilang kagamitan para sa depensa. Naglakad siya patungo sa gilid ng baryo kung saan madalas nakikita ang kakaibang mga anino. Habang papalapit siya sa kagubatan, ramdam niya ang kakaibang lamig at bigat sa hangin. Ang mga sanga ng puno ay parang gumagalaw sa sariling paraan, at sa bawat hakbang niya ay tila may nakamasid mula sa dilim. Ngunit hindi nagpatinag si Lolong, sa halip, ginamit niya ang kanyang talino upang obserbahan ang paligid, tumunghay sa mga bakas ng paa, at pakinggan ang bawat tunog. Biglang lumitaw sa gilid ng kagubatan ang isang anyo, mabilis at maliksi, halos hindi maabot ng mata. Ang aswang ay tila alam na may dumadating na panganib at handa ng lumaban. Nagkaroon ng maikling tensyon, ang nilalang ay lumingon at nagpakita ng pangil at matalim na kuko, habang si Lolong ay naglagay ng sarili sa posisyon ng depensa. Ang unang sagupaan ay naganap sa isang iglap, ang aswang ay mabilis sumalakay, at si Lolong ay kailangan ang buong lakas at galing upang makaiwas. Sa kabila ng takot, pinilit ni Lolong na huwag sumuko. Ginamit niya ang kanyang tabak sa mga mabilis na galaw ng aswang, at sa ilang pagkakataon, natakot ang nilalang at lumayo sandali. Nakita niya ang katalinuhan at kakayahan ng aswang, hindi basta hayop, kundi isang nilalang na may malinaw na layunin. Sa gitna ng labanan, napagtanto ni Lolong na kailangan niyang magplano at hindi basta-basta atras o lalapit ng pabaya. Ang unang labanan ay hindi lamang tungkol sa lakas, kundi pati na rin sa talino at katapangan. Sa kabila ng panganib, nagtagumpay si Lolong na makabalik sa baryo ng buo, dala ang kaalaman kung gaano katalino at kakatakot ang kanyang kalaban. Ang pangyayaring ito ang nagpatibay sa kanyang determinasyon. Alam niyang hindi pa rito nagtatapos ang laban, mas malaki pa ang paparating. Ngunit sa unang pakikipaglaban na ito, napatunayan niya sa sarili at sa baryo na may kakayahan siyang harapin ang panganib. Ang baryo ay muling nakaramdam ng kaunting pag-asa, at si Lolong ay naging simbolo ng tapang at proteksyon laban sa nakatagong panganib sa dilim. Ilang gabi matapos ang unang pakikipaglaban ni Lolong, dumating ang isang gabi na kakaiba ang panahon. Malakas ang hangin, may kasamang ulan na parang bumabagsak mula sa langit ng walang tigil. Ang mga punong kahoy ay bumabaluktot sa lakas ng hangin, at ang mga bubong ng bahay sa baryo ay nag-ugong sa bawat hampas ng bagyo. Para sa iba, ito ay normal lamang na bagyo, ngunit para kay Lolong, ramdam niya ang kakaibang presensya sa hangin. Habang nag-ikot siya sa baryo, napansin niya ang mga baka sa putik, parang may malalaking nilalang na naglakad sa tabi ng kagubatan. Ang bawat hakbang ng aswang ay tila sinasamahan ng pag-ugoy ng hangin na nagpapahirap sa kanya na sundan. Ngunit hindi nagpatinag si Lolong. Alam niyang ito ang pagkakataon niyang masubukan ang kanyang mga natutunan sa nakaraang labanan at humarap ng direkta sa aswang.
Sa gitna ng ulan, naramdaman niya ang malamig na kamay ng panganib na dumampi sa kanya. May malabong anyo sa dilim, mabilis at tahimik. Ang aswang ay tila mas malakas at mas maingat ngayon. Tuwing papalapit si Lolong, parang alam ng nilalang ang bawat galaw niya, at halos hindi siya mabigyan ng pagkakataon. Ngunit pinili niyang huwag sumuko. Gumamit siya ng mga taktika, nagtatag ng mga bitag, nagtabon sa mga anino, at ginamit ang paligid para hindi mahuli agad ng aswang. Ang bawat sagupaan sa gabing iyon ay puno ng tensyon. Ang hangin ay nagdadala ng tunog ng patak ng ulan sa bubong at sa dahon, na nagiging kalituhan sa pandinig ni Lolong at sa galaw ng aswang. Sa kabila ng panganib, nagawa niyang makalapit sa nilalang at makalapit sa territory ng aswang sa baryo. Sa mga sandaling iyon, naisip ni Lolong na hindi lang lakas ang kailangan, kundi katalinuhan at pagkamalikhain. Sa huli, sa kabila ng malakas na hangin at ulan, nagawa ni Lolong na makatakas at makabalik sa baryo ng buhay at ligtas. Ngunit ramdam niya na mas matindi pa ang paparating na laban. Ang gabing ito ay nagpakita sa kanya na ang aswang ay matalino at hindi basta-basta matatapatan sa isang simpleng pagsalakay. Ang baryo, habang natutulog sa dilim ng gabi, ay tahimik sa labas, ngunit sa puso ni Lolong, ang laban ay patuloy na nagliliyab. Matapos ang gabing malakas ang hangin, nagpasya si Lolong na masusing tuklasin ang pinagmumulan ng lahat ng pangyayari sa baryo. Sa gitna ng kagubatan, may isang lugar na tinatawag ng mga matatanda na Yanggawan, isang liblib at madilim na bahagi ng kagubatan na bihira nilang lapitan. Ayon sa mga kwento, dito nagtatago ang mga aswang at nagmumulto ang mga nakalipas na pangyayari sa baryo. Bitbit ang kanyang tabak at may dalang ilaw, naglakad si Lolong papunta sa Yanggawan. Habang lumalalim siya, naramdaman niya ang kakaibang lamig at bigat sa hangin. Ang mga sanga ay tila gumagalaw sa sarili nitong paraan, at may kakaibang amoy na halo ng lupa, kagubatan, at kakaibang bagay na nagpaparamdam na may nakamasid sa kanya. Dito niya napagtanto na ang Yanggawan ay hindi ordinaryong lugar, may kasaysayan at lihim na dapat tuklasin. Habang nagmamasid, nakita niya ang ilang bakas na tila naglalabas ng kakaibang liwanag sa dilim. Ang bawat galaw ay sinasabayan ng ingay ng mga hayop na natatakot at tumatakas. Biglang may nakita siyang anino na mabilis na lumusot sa pagitan ng mga puno, ito ang aswang na matagal nang binabantayan ng baryo. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Sa kanyang pagmamasid, natuklasan ni Lolong ang ilang bakas na nagpapakita kung paano nagtatago at naglalakbay ang aswang. May mga matataas na sanga at mga butas sa lupa na ginagamit bilang daanan, at may mga palatandaan na para lamang sa mga may sapat na tapang at talino upang sundan. Dito niya napagtanto na ang laban ay hindi lamang pisikal, kundi pati na rin mental at estratehiko. Bawat hakbang sa Yanggawan ay nagbigay sa kanya ng karagdagang impormasyon kung paano gumalaw ang aswang. Natutunan niya ang mga pattern nito, kailan ito lumalabas, saan ito nagtatago, at kung paano ito nakakaapekto sa baryo. Ang lihim ng Yanggawan ay nagpakita sa kanya na upang maprotektahan ang baryo, kailangan niyang maging mas mapanuri at matalino sa bawat hakbang. Sa pagtatapos ng gabing iyon, bumalik si Lolong sa baryo na may bagong kaalaman at plano. Alam niyang ang susunod na laban ay mas mapanganib, ngunit ang pagkakaalam sa lihim ng Yanggawan ay nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ang baryo ay mananatiling tahimik sa panlabas, ngunit sa loob ng kanyang puso, alam niya na ang tunay na hamon ay magsisimula sa lalong madaling panahon. Dumating ang gabi ng pinakamalaking laban ni Lolong laban sa aswang. Matapos ang mga gabing pagmamasid at paghahanda, handa na siyang harapin ang nilalang sa puso ng kabubatan, sa mismong Yanggawan na kanyang natuklasan. Bitbit ang tabak at ilang kagamitan para sa depensa, naglakad siya ng tahimik, alam na ang bawat hakbang ay maaaring huling pagkakataon niya kung hindi magiging maingat. Sa pagpasok niya sa Yanggawan, naramdaman niya ang bigat ng presensya ng aswang. Ang hangin ay malamig, may kasamang kakaibang amoy na nagdudulot ng kaba sa katawan. Ang mga anino ng puno ay parang gumagalaw at tila may nakamasid sa kanya mula sa dilim. Sa isang iglap, lumitaw ang aswang, mas malaki, mas mabilis, at mas mabagsik kaysa sa nakaraang mga pagkakataon. Ang mga mata nito ay nagliliwanag sa dilim, at ang bawat galaw nito ay puno ng galit at determinasyon. Agad na naglaban ang dalawa. Ang bawat hampas ng tabak ni Lolong ay tinatamaan ng aswang, ngunit mabilis itong nakakaiwas. Hindi lamang pisikal ang laban, bawat galaw ay may estratehiya, bawat atake ay may kahihinatnan.
Ang aswang ay marunong magtakbo sa mga sanga, gumamit ng bilis at talino upang malito si Lolong. Ngunit sa kabila ng panganib, pinilit niyang manatiling kalmado at matalino, gumagamit ng lahat ng natutunan mula sa mga nakaraang laban. Sa kalagitnaan ng laban, may ilang pagkakataon na halos matalo si Lolong. Ngunit sa kanyang tapang at determinasyon, natutunan niyang gumamit ng kapaligiran sa kanyang pabor. Ginamit niya ang mga sanga, mga bitag na inihanda niya, at mabilis na paggalaw upang unti-unting mapalapit sa aswang. Ang labanan ay matindi, puno ng tensyon, at halos tumigil ang oras sa bawat hakbang at hampas. Sa huli, matapos ang mahabang pakikipaglaban, nagawa ni Lolong na talunin ang aswang. Ang nilalang ay humina, napagod, at sa kanyang huling hininga ay nawala sa dilim, iniwan ang katahimikan sa kabubatan. Bagaman pagod at sugatan, nakatayo si Lolong, dala ang tagumpay at ang kaalaman na naprotektahan niya ang baryo. Ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa lakas, ito ay simbolo ng tapang, talino, at pagmamalasakit sa komunidad. Ang baryo ay muling naging tahimik, ngunit ang bawat tao ay nakaramdam ng paggalang at pasasalamat kay Lolong. Sa puso niya, alam niyang hindi nagtatapos ang panganib, ngunit ang laban na ito ang nagpatunay na may kakayahan siyang harapin ang dilim at protektahan ang mga mahal niya sa buhay. Matapos ang matinding laban, bumalik si Lolong sa baryo sa pagod at sugatan, ngunit puno ng tagumpay at kapanatagan. Ang bawat tao sa baryo, mula sa mga bata hanggang sa matatanda, ay humanga sa kanyang tapang. Ang katahimikan ng baryo ay unti-unting bumalik, at ang mga alagang hayop ay nagsimulang lumabas sa kanilang mga kulungan, tila alam nilang ligtas na muli ang paligid. Si Lolong ay naging simbolo ng proteksyon at lakas. Hindi lamang siya isang simpleng lalaki sa baryo, siya ang naging tagapagtanggol, isang bayani na nagpakita ng tapang sa harap ng matinding panganib. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang tagumpay ay nagmula sa kombinasyon ng lakas, talino, at determinasyon. Hindi sapat ang lakas lamang, kailangan ding maging maingat, magplano, at intindihin ang kalaban bago humarap sa panganib. Ang baryo ay nagkaroon ng bagong pananaw sa mga kwento ng matatanda. Ang mga babala tungkol sa aswang ay hindi lamang kathang-isip o pamahiin, ito ay may aral at patnubay. Natutunan ng mga tao na sa kabila ng takot at panganib, may paraan upang protektahan ang sarili at ang komunidad basta may tapang, katalinuhan, at malasakit sa isa't isa. Ang pangyayari ay nag-iwan ng maraming aral. Una, ang tapang at determinasyon ay mahalaga sa pagharap sa panganib. Pangalawa, ang katalinuhan at maingat na pagplano ay kasing halaga ng lakas. Pangatlo, ang pagmamalasakit sa kapwa at sa komunidad ay nagbibigay ng tunay na lakas at inspirasyon. Sa pagtatapos ng kwento, si Lolong ay naglakad sa gitna ng baryo sa dapit hapon, pinagmamasdan ang paglubog ng araw at ang katahimikan ng kapaligiran. Ramdam niya ang kapayapaan at kaligtasan ng bawat isa, at alam niyang handa siyang harapin ang anumang bagong hamon na maaaring dumating sa hinaharap. Ang baryo ay muling naging ligtas, ngunit ang kwento ni Lolong ay mananatili bilang inspirasyon para sa lahat, isang paalala na sa harap ng dilim at panganib, ang tapang, katalinuhan, at malasakit ay laging mananaig. Ang kwento ng maglolong lumutas ng yanggawan sa baryo, ay hindi lamang kwento ng takot at labanan, kundi kwento ng lakas ng loob, pagmamalasakit sa komunidad, at ang halaga ng pagharap sa ating kinatatakutan. Ang baryo ay muling tahimik, ngunit ang aral ng gabing iyon ay mananatiling gabay para sa bawat henerasyon. Dalawa,